Yun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating channel. And yun nga mga best friend, pakiclick na nga subscribe button, click nyo po yung bell, click nyo po yung all, no? So, sa video ito mga ka-best friend, panibagong topic na naman, panibagong issue na naman yung nangyayari dito sa ating Hyundai Ion, no? So, ilang beses na ito ipaayos, pero ito yung isang problema dito guys na sumipot na naman. Kumbaga, itong problema na ito ay naging kumunat talaga dito sa Hyundai Ion, no? So, ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung naging problema nitong Hyundai Ion, kung bakit dadalhin natin siya ngayon sa paayusan, no? Unang-una mga ka-best friend, itong Hyundai Ion na nakamanual ito tandaan nyo. Yan, then may nagtanong sa atin kung meron ba itong gear indicator. Meron po itong lumalabas na gear indicator dyan sa harap pagka tumatakbo na mga ka-best friend. Na meron din fuel gauge, ayan, temperature gauge, meron analog odometer, speedometer, and digital odometer. Ito mga ka-best friend, meron namang issue o problema itong ating Hyundai Ion. Ang naging problema po nito na naman ay ang kanyang AC o yung aircon niya mga ka-best friend. So, eto, ayaw na naman gumana ng kanyang aircon. On natin guys, so naka-under na yung ating engine, on natin siya. Yan. So, yung aircon niya, ano na naman, hindi na siya lumalamig. Ayan, parang may singaw. Then parang merong amoy na nalanghap tayo dito sa loob. So, may problema itong kanyang aircon. Ayan So hindi na lumalamig yung aircon niya mga ka-best friend. So nakauna yung AC niya. Yan. So ngayon sa video natin ito mga ka-best friend, dalhin natin dun sa Penge. Dun sa magaling mag-ayos mga ka-best friend. Dito lang din sa Tuguegarao. Meron tayong makilala dito na magaling mag-ayos ng air condition. So ayan, samahan niyo ako mga ka-best friend. At panibagong vlog na naman ito. Panibagong pag-aayos na naman ito doon. So, mamaya makikita natin kung paano ni Kuya ayusin itong kanyang aircon. So, wala talagang lamig guys. So, parang may singaw o sa condenser siguro. Condenser sa thermostat, no? So, wala ang lamig guys. So, yan, mga best friend, nandito pa tayo. Paalis na tayo mga best friend. So, papunta na tayo doon ng Penge. So, tandaan nyo, itong sa may mga Hyundai Ion, ito yung mga gumagamit ng ganitong unit. Ito po yung kadalasang problema dito. So, mga pangbabae na to, pang ilalim, wala namang problema sa makina. Ito lang talagang aircon niyang parati nasisira o nagkakaroon ng diferensya. So, yun guys, samahan nyo ako. At paayos muna natin tong ating Hyundai Ion para maganda yung biyahe natin. So, ayun mga ka-best friend, papunta na tayo dun sa sa paayusan ng aircon. So, talagang wala tayong lamig na parang blower lang talagang blower lang na yung hangin lang talaga na So, walang lamig talaga mga ka-best friend. So, pag walang lamig, talagang may problema yung aircon. Ayun guys at huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating channel sa YouTube channel. Click nyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para kayo po ay laging updated sa ating mga vlog, hindi lang sa Rosie Chariot, pati na rin sa 4 wheels, no? So, nakaraan nag-chariot tayo o nagbiyahe tayo ng Isabela. So ngayon Hyundai Ion na naman tayo mga ka-best friend. So kung muna ito, maraming nagtatanong sa atin nito nakaraan kung malamig ba yung aircon nito or lagi bang nasisira. So nasagot ako dun guys, nag-comment ako dun sa baba. Sabi ko doon na parati pong nagkakaroon ng diferensya itong aircon ng Hyundai Ion. Maliban na paluma na ay talagang medyo maano din ang pyesa nito mga ka-best friend, medyo mahirap din hanapin. Kaya sa mga nagbabalak na kumuha ng Hyundai Ion ay talagang usahan nyo na medyo mahirap ang pyesa o mahirap hanapin, lalo na dito sa amin sa Tuguegarao. Medyo mahirap hanapin ang pyesa niyan dito. Yan, andito pa tayo mga ka-best friends sa Diversion Road. Nasa Diversion Road pa tayo.
Yun, nagbababa sila ng Bajaj RE. Yan, dito lang tayo dadaan sa diversion road. So, may mga magaling mag-ayos doon sa Penge. Doon tayo punta sa kilala natin. Stop recording. Nandito tayo sa BMK Aircon Repair Shop. Yan o. So dito natin dinala guys. May preo naman sir? Konti lang, sir. Konti lang preo niya. Bigla lang, sir. Kahapon. Konti lang laman ang preo. Konti lang, sir. Palos hangin na lang, sir. May singaw ko, sir. May singaw no? Bali, dadagdagan ng preo no? Sir, kung gusto mong palagdag muna, hindi naman... Dagdag na lang siguro muna no? Pero baka ganun din naman, baka mawala. Wala rin, sir. Saan kayo yung yun? Yun ang hanapin natin, sir. Yun ang ibababa natin yung mga parts niya. Bigla lang. Kasi sabi mo, kahapon lang eh. Kahapon. Malaki, halos malaki ito. Patayin ko muna okay lang, andar. Nadagdagan mo na, sir. Dadagan lang muna. 600, sir, yung dagdag, sir. Oo. So ito yung reading niya. So konti daw yung laman ng preyon. Yan, padagdagan mo natin ng preyon. Titingnan natin kung lalamig. Ayun. Yun na. Nilagay na mga ka-best friend. Lumamig na sir? Sa preyon.
Bigyan ng busan lang ng pre, no? Mawala ulit ang lamig ito sir. Kailangan mo pa-service. Yun, tingnan natin. Ayun, lumamig na mga ka-best friend. Lumamig na yung kanyang aircon. So, kulang lang sa Freon talaga. Kulang sa Freon? Ito talaga yung sakit ng ano, yung Hyundai, no? Aircon, no? Lahat sir, basta nag-leak. Basta nag-leak siya. Bato. Maganda sana sir na pinakalat ko na yung leak. Oo. Kasi Pwede rin. Magkano bro, magastos? 2.8 sir, pero yung sira. Pero yung sira niya. Dashboard kasi yan sir. Dito. Tagal naman na sir. Next time sir, pag nawala ulit, sukan mo na. Sige, Ipa-service mo. Kasi matagal na rin kasi ito nila ano eh. Matagal na rin nila. Kahapon lang hindi siya lumamig. Pag nawala ulit sir, pakuan mo na, pa-service mo na. Oo. Kasi yan sir, pinagagdagan mo, mawawala din. 2.8 lang pala, no? Yan. 8. Abot ng isang linggo yan. Abot siguro. Depende kasi sa butas niya sir kung gaano kalaki. Okay. Bali. Tara. 600, thank you. Balik ko lang pagka hindi ulit magano. Hanapin na lang natin yung leak, no? Thank you. Kaya abutin ng isang linggo to? Depende. Depende sir. Paayos ko rin yung isang, sasakyan yung... Naglinis kayo ng aircon dito? Anong gagawin? Fortuner? Oo, sir, dati yung sakit. Sige. Magkano kaya palinis? Anong model sir? 2015. 1.5 sir. 4.5? Mag-ito rin sir, no? Tulog kang mag-ginat, no? Oo. Sir, may sandal ka sir. Sandaan. Interesting sa nalito. Thank you po. Thank you. Balik ko na lang kuya pag Sige. Kasi lumamig. Ayun mga ka-best friends, so pauwi na tayo guys. Medyo lumamig na. Talagang Freon lang. So naubusan siya ng Freon. Ibig sabihin, merong singaw. Ayun, thank you sa nagayos BMK. So yun mga ka-best friend, at natapos na natin paayos itong kanyang aircon. So ang problema pala talaga ay nauubusan siya ng Freon kaya ayaw na lumamig. At yun,
ang binayad natin ay 600 pesos para lang makargahan siya or madagdagan lang ng prion itong kanyang tangke. Kasi daw meron na leak itong kanyang, basta may leak daw talaga na kaya naubusan ng ng prion, nagkaroon siya ng leak. So kung susunod daw pagka bumaba ulit ang ang prion o kung hindi na siya lumamig, ay ang gagawin daw nila ulit ay hahanapin na kung saan nag-leak itong prion, no. So 600 pesos lang ang binayad natin doon sa pagpadagdag ng prion. So okay na siya, guys, no, malamig-lamig na siya. Hindi siya katulad kanina na walang lamig talaga na lumalabas dito sa kanyang blower. Ayun mga ka-best friend, at least alam na ninyo yung problema nitong iyon aircon po, yung nagiging problema nito lagi. So ganun talaga mga ka-best friend, may time talaga na magkakaproblema tayo sa ating sasakyan, kahit anong sasakyan man yan. Yun guys, pakiclick po ng subscribe button dyan sa baba, pakiclick po ng bell, click nyo po yung all para updated po tayo sa ating mga vlog dito sa Tuguegarao, no? So ang galing ng BMK aircon shop, aircon repair, BMK aircon repair shop. Ang ganda, ang galing. Mabilis nilang ma-detect kung saan yung problema doon, kasi may isa rin kanina nagpaayos din, so may leak. Pinatingnan niya na kung saan nagkakaroon ng leak. Ayun, okay na guys. So ito, pagka hindi na siya lumamig sa mga next week, ay kailangan na to daw hanapin yung leak, kung saan nagmula yung leaking niya. So dito tayo dumaan guys sa Alimanao. Linaw pala, sorry. Linaw. Medyo matraffic kasi ang diversion pabalik pa ganun, kaya dito yung pinakamalapit nating access para makapunta doon sa SM, no, kasi doon tayo dadaan. Yun, thank you for watching mga ka-best friend. Stop recording.